Kaya isa yun sa mga pinakapangit na mararanasan mo as a commuter yung dun ka na matutulog sa sasakyan talaga. Oo. Tapos habang tulog ka, mananakawan ka pa, no? In my tenure dun sa work ko sa Ortigas, never naman akong nanakawan Baka or ano rin, pagkakamalang kang tropa. Okay, magandang gabi sa inyong lahat at kami na naman po ang inyong Sitio Otits, ang Otits na may konting Ethics! Yan, tandaan yan ha. Ethics. okay. At ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang about sa public commuting sa Pilipinas. A lot of you would understand the frustration na kapag nagko-commute kayo, yung hassle, yung struggle natin, yung sasakay ka ng jeepney first thing in the morning, then uuwi ka ng mandirigma, di ba? So, yun yung pag-uusapan namin ngayong gabi. Ako naalala ko, naranasan kong mag-commute hanggang Makati lang naman. Kasi unang babaan papuntang Manila, syempre, Magellan. Magallanes, sorry, Magellan tuloy. Magellan, Magallanes. Magellan, Magellan. Tapakan ka pa. Wala. Sa Mactan pala, no, sa Cebu. Makati ka pa. Cebu pala yung uwian mo. Malayo Ano talaga pala? yun. Balikan, no? Hindi, Makpan yung Magallanes. Unang babaan yan pag pag magbubus ka Sabi ni Marlon, taga Laguna ako, uwian ako. Kaya ka pala sa Mactan office. Yun. Sorry. Magallanes. Nagtatrabaho ako sa Makati Chino Roses noon. Gigising ako ng lampas 3:00 para mag-prepare. Tapos kailangan umalis ako ng bahay ng 5:00 kasi ang pasok ko ay 8:00 So isipin mo yun, from 5 to 8 a.m. iaalat ko yun para lang sa biyahe. Mabilis lang naman talaga ang biyahe sa Magallanes. Kung walang traffic, 30 minutes o bago mag-isang oras, nandun ka na Paano yung transpo mo nun? From jeepney to bus? Tricycle muna, tapos jeep, tapos terminal na ng bus. Naalala ko pa nun, ang suot-suot ko muna, pambahay, pamasok. Pagdating doon pa na ako magpapalit kasi pawisan na ako bago pumunta. Syempre, yung mga suotan ko pa noon, medyo formal ka pa kasi corporate ka pa Kasi pag sinuot mo na kaagad yung suotan mo, ang hassle sa biyahe, tapos traffic, isipin mo na yung init nun. Kahit nasa bus ka na dahil punuan, mainit pa din. Kasi hindi naman komportable suot mo Maamoy Fresh ka kang Anong bus ang sinasakyan mo nun, Lon? Jackliner na ba yan o yung jam? super linis. Kasi yung super super linis linis nakalagay Super linis. Hindi, yung mga Pasita? BBL or Jack. Jackliner na doon time na yon. Ako rin Okay. Pag nagbabas ako, gusto ko yung mga jack yung may air condition, tas maganda yung seating. Kasi ang pangit naman na babiyahe ka tapos gamit ka na ng mga public transport, edi i-level up mo na yung pagsakay mo ng bus kasi andun ka na. Tsaka ako naman, in my experience being a public commuter, mas malayo pero uwian talaga ako kasi Binyan ako to Ortigas. Magallanes, binababaan ko lang yun. Tapos sa Magallanes, sasakay na ako ng MRT station. Mas mabilis siya pag pupunta kasi naka-MRT Tas from MRT, bababa na ako ng Ortigas Station talaga. So, tabi lang ng sa Mega Mall. Mega Mall, walking distance lang papunta dun sa office na pinagtatrabahuhan ko. Ang struggle is yung pauwi. Walking distance ka lang naman pala Nagreklamo ka? Walking distance ka lang pala. Hindi nga, hindi pa nga tapos yun. Ang struggle Akala is ko. yung pauwi. Pauwi ang Okay. struggle. Kasi kung susumahin ko yung travel time ko papunta, siguro it might take like 1.5 to 2 hours worth yung travel time ko. Tapos, Traffic uuwi pa. ako. Tapos ng work mo is mga 7 or 6 p.m., 6 to 7 p.m., di ba? Siyempre, peak hours yun. So, di ako pwede na magpalit ng uwi. Ang biyahe ko noon is 4 hours worth. 4 hours. Pag uuwi ako, walang direct na MRT station pa Magallanes. Tatawid lang ako sa may Star Mall doon. May bus doon, direkta papasita.
4 hours yung biyahe ko noon. Imaginein mo yun. Yung 3 hours ko doon na ako natutulog. Para pag uwi Biyahe ko na. ay i-continue ko na lang yung tulog ko. Grabe, no? Kaya isa yun sa mga pinakapangit na mararanasan mo as a commuter eh. Yung doon ka na matutulog sa sasakyan talaga. Oo. 4 hours talaga. Grabe, no? Tapos habang tulog ka, mananakawan ka pa, no? Oo, di ba? Imbis na tinutulog mo yun sa bahay, tinutulog mo sa biyahe, di ba? Pero ano Pinakamasaklap naman, in my tenure dun sa work ko sa Ortigas, never naman akong nanakawan. Aware din ako sa paligid. And also, I make sure na pag sasakay ako ng bus, gusto ko nakikita ako ng driver. Baka ano rin, pagkakamalang kang tropa. Mata pobre pala yung pag nanakaw na sabi, ay, walang pera to. Wala akong mahihita Hindi tropa dito. yan, hindi, ano yan, taga ano yan, purok tres yan. Hindi pwedeng taluhin, no? Taga dyan lang yan sa San Andres Bukid. Siguro para sa akin na rin, yun yung parang naging blessing na rin na in the midst of crisis, especially sa struggle ko sa travel, never naman akong nauwi sa situation na mako-hold up ako and whatnot. So, yun na lang yung thankful ako. Pero yun nga, struggle talaga sa biyahe talaga. Yung isa sa mga pangit na experience pa sa pagko-commute is yung pag-aantay ng mahabang pila bago Yung? dumating yung next bus or van or kung ano man yung transpo na sasakyan mo papasok or pauwi. Grabe nang nag-aaral ako sa Manila, guys, sa TUP. Hindi ako nagpapagabi doon gawa ng hindi naman ako familiar sa Manila. Pangalawa, ang hassle talaga ng travel doon. Mabiyahe ako ng 5 a.m. St. Rose bus pa yun, pre. Walang aircon, putik na yan. Mm-mm. Kasi yun yung diretso Loton. Ang bango nun. Oo, pre, putik na yan. Pagpunta ko doon, ang baho ko na eh. Papasok pa lang ako eh. Amoy pawis na ako eh. So mga viewers Hindi- nga pala, paalam lang namin, mga from South nga. po kami. Yes, from the south of the city. Laguna Yan. kami, Laguna. Born and raised. Ang uwian kasi sa Manila, pre, yung biyaheng Pabinyan, is sa may Buendia. Sa may McDo. Oo. Tapos, pagpunta ko doon, putik na yan, ang haba nung pila. Ang itsura na nung pila, parang naka-zigzag na. Kasi Zigzag. sobrang hanggang haba ngayon, na. Hanggang ngayon, Puta. ganun pa din. Doon ka na Doon sa naghapon. Buendia. Doon ka na Ano, pre? naghapon. Oo, pre, kasi yun yung may masarap na shawarma eh, yung pag bumomba yung bus. Sakto dun sa shawarma. No, grabe, no? Doon ka na talaga mapapa-dinner eh. Pag-uwi. Yes. Oh, sayang yung oras ng pag-iintay mo eh. So, na mismo mag-a-adjust eh. Ima-maximize mo yung oras mo kasi nag-aantay ka. O pucha. Oh. Yung ihing-ihi ka na, sasabihan mo yung katapat mo, boss, CCR lang ako saglit, pasave nung pwesto ko. Kasi masisingitan ka. Paano kung inconsiderate bastard ka, no? Another 2 hours waiting time. Yun yung nakakasar dun eh, no? Nakiusap ka. Tapos hindi ka pinansin nung pinakiusapan mo. Naka-headset pala, no? Hindi ka pakinig. Hindi kita kilala, boss. Hingit ka lang. Balik. Ikaw, Bin, nagtrabaho ka sa Ortigas. Naranasan mo nang umuwi ng may malakas na ulan tas bumaha? Wala naman yung baha talaga as in parang may signal number 3 dun sa Manila. Siguro beating the traffic lang. Yun lang talaga. Especially pag peak hours, yun talaga yung as in kalaban ko eh. On a daily basis eh. Kasi dun sa TUP, hindi rin ako aware na yung area pala namin is binabaha. Kaya nung umulan ng malakas doon, wala pang bagyo nun guys ha. As in, bumuhos lang ng malakas yung ulan. Baha na. Baha. Naglalakad ako sa UN, pucha. Sabi ko, di lakad ako, TUP. Sabi ko, kayang-kaya kong daanan yung baha. Tatawid lang, may aapakan lang ako, ganyan. Pucha, pagdating ng UN, wala na akong choice kundi tawirin yung baha. Naglalakad ako sa baho, puti. Hindi ko naranasan yan, buti na lang. Ayoko na. Sabi ko sa'yo, pre, pagpunta ko ng LRT, nagtanggal ako ng sapatos. Ako lang yung nakapaa sa LRT, puti. Yung feeling na basa yung medyas mo, no? Apakapangit, pre. Napakapangit. Pinakapangit na pakiramdam eh, no? Basa yung medyas mo, hayop. Kada hakbang mo, pinipiga yung tubig eh, no? Ano yung feeling yun? Dumi ka sa sarili mo pag ganun yung feeling eh. Grabe, no? Ako kasi, simula bata, elementary, walking distance lang. So, nung magka-high school ako, nung malayo na sa amin, doon ako na-excite kasi
Kung una ko agad naisip, yes, makakapag-jeep na ako. Kung nag-jeep lang ako dati, kunwari, punta sa Lipa, sa Batangas. Siyempre, mga magulang na magbabayad, ganun. Nung first time ko mag-jeep sa high school, pumunta pa talaga ako sa likod ng driver, tapos ako talaga nakaabot ng pamasahe. Tuwan-tuwa ako. Kasi hindi ko Sarap sa feeling, no? parang, wow, independent na ako. 10% interest ka, no? Sa'yo yung, piso. Tapos yung tuntua ako na parang sense of independence kahit hindi naman parang wow, nakapag-isa na ako sa jeep, hindi na ako sinasamahan ng magulang ko, yung ganun, tuntua na ako. Tapos ang after naman nun, ang ganda naman, first day ng school ko sa college, na-hold up ako. Na-hold up ka? Paano yung senaryo? Ramdam, hindi ko kita kung anong tinutok sa akin tagiliran, pero ang sa pagkakaramdam ko parang dulo nung yung blade sa nail cutter. Parang ganun kaliit eh. Oo, yung parang Tapos yun, cellphone, nakuha. Magalang ba yung hold-upper nung nung hinelpat ka? Magalang. Man of few words eh. Cellphone. Yun. Ayun Bigay. lang, Masunurin naman ako, di binigay ko. Timid lang na, timid. Buti nga hindi kinuha yung wallet. Pero wala man kasi wallet nun. Ang pera ko dati kasi lagi nasa likod na bulsa ng pantalon. Laging doon lang. Wala ko wallet nung panahon yun eh. Unang kanto yan, ang sinabi sa'yo cellphone, tapos ang pangalawang kanto na charger naman. Pero Cellphone. Kabilang kanto. ang cellphone ko pa nun Nokia na colored eh. Ko. Boss Loba. Boss Loba. Siguro naniniktik yun kasi first time siguro ako nakita doon kasi nga hindi ako first time ko papasok sa Batangas City, ganun. Nakursunada ka kagad. Bago mo pa eh. yung charger, no? Nakakilala ka agad. Binalik yung charger, tangina mo, Type-C to. Wala pang type sino pa lang yun. Tapos yun, lagi din ako nakakatulog sa bus pa uwi ng bahay. Paano kung yung hold-upper choosy, kasi ang inabot mo yung octopus na charger. Ang awesome charger nung panahong yun, tanda ko, yung kiniklip sa pader, tapos susot mo lang yung battery. Yun ang awesome charger nung panahong yun eh. Tinatanggal pa yung battery sa Nokia. Universal charger, no? Yun yung inabot mo doon sa pangalawang kanto. Universal charger. Gen Z yun ang hold up sa'yo. Sabi, teka, paano to? Hindi, medyo matanda na. Siguro nung panahon yung 30s. Matanda 30 years, na. mga 30 years old plus. Eh ako nun, 18 ata ako nun. 18 o 17 nung mangyari yun. Yung charger naman, yung sa Tamiya na battery, yung may kiniklip. Toshiba. Clip sa battery. Toshiba. Hello. 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 Parang ang puti ni Ada. Ang puti. Siyempre, naguglutan na. Wow. Ay, ano pala yun? Bibidal pala yun. Napagkamalan mo ito si Ada, no? Sorry. Sorry, Ada. Sorry, Ada. Naranasan nyo na makatulog sa bus, tapos pagkagising nyo, nandun kayo sa terminal. Oo, maraming beses na. Ay, Maraming beses ako siguro, Dahil dahil lasing ako, nakipag-inuman ako, mga taga San Pedro. Sobrang, walwal namin, nakarating ako ng Admiral Las Piñas. Hindi. sabi ko, boss, nasa na tayo? Sir, Admiral na to. Sabi ko, Pre, magpasalamat ka na lang, hindi sa Mactan. hindi ako nagulat ako. Sabi ko, ang pinaka-inaasahan ko lang, alabang lang ako, kasi kahit paano accessible pa siya. Ayun na, nakarating ako lang Las Piñas, Admiral. Yun ang mahirap, pre, no? Tapos, pag hindi ka familiar dun sa lugar, hindi mo alam kung paano ka sasakay ulit pabalik. Siguro, kaya ako nakarating ng Admiral, pagkababa ko siguro ng isang babaan, mali yung sakay ko, parang tumawid siguro ako, tapos sumakay pa ulit. Ako nung nag-aaral ako sa Manila pa, ang na-experience ko lang, yung sa terminal ng Jack or Jam pa nung time na yun sa Binyan, sa may bayan, sa likod ng Jollibee. Ang nakakatawa na sabi ng konduktor, boss, dito na tayo. Tapos pagtingin ko, puta, nakasando na sila. Nakasando na.
Sabi ko, mas nasan tayo? Sabi niya, dito na tayo sa Binyan. Pagtingin ko, andun na ako sa Jollibee. Tapos, hindi pa pala nila malalaman na nandun ako kung hindi nila inikot yung bus, kundi sila nag-check ng bus kasi nandun ako sa bandang dulo. Nakatulog na pala ako, bad trip. Siguro nagsasabi sila, napokor, wala nang bumababa. Or may mga boba, tas akala nila kumpleto na. Paggising ko talaga, nakasando na yung driver, pati yung konduktor eh. Ano yan? Paglasing ka or sobrang antok? Sobrang pagod? Pagod lang bro, kasi nung time na yun, hindi talaga ako nag-iinom sa Maynila. Ako rin Ayoko talaga yung feeling nung Tsaka ayoko nung feeling ng iinom, tas babiyahe ng malayo. Nasusuka ako. Ako na-experience ko, speaking of sobrang pagod talaga na, yun nga, terminal din ako eh. Umabot ako ng terminal eh. Yun yung time na nag-work pa ako sa Technopark noon. Gumagawa kami ng mga chips. Semiconductors kami. Ang iniisip ko piatos. Pucha. Mga chips, mga motherboard, chips sa motherboard. Ang nasa isip ko yung mga taquitos, mga potato chips. Diyos ko. Ako Kasi yung, iniisip ko parang nagtrabaho pala si Marvin sa factory. ako yung nagbibilang nung chips sa Tommy. Na 10 lang. Si Marvin yung pauso nun. Si Marvin yung QA nun eh. Si Marvin yung QA nun, Tommy. Thank you eh. Ay po sa 11 ito. Sige lang. Bukasan. May QA yung gano'n. Tapos, yung department namin, kami yung gumagawa ng mga diodes. So, doon ako naka-assign. Wow. Tapos, grabe yung pagod ko noon. As in, back-to-back yung pagod ko. On the other side, kumikita naman ako ng malaking pera noon at that time. Kasi nga, back-to-back. QA yun eh. QA. Hindi, di ako nag-double shift. Ten na ate. Ako na to. Pieces lang. Anyways, yun nga. Dati, okay ako sa double shift. Pero minsan kasi, pag gusto kong kumita ng extra, tapos yung mga kasamahan ko sa trabaho, gustong mag-leave, mga emergency leave, ako yung rebo sa kanila. So, hindi lang double shift. Triple shift ako dun sa work na yun. So, may times na wala talagang tulog, tapos papasok pa ako. Grabe yun, sobrang patpating ko nun. Tapos, may shuttle kami. So, nung time na pagpa-uwi, lagi akong sa terminal nabababa sa trabaho ko, sa shuttle. Hindi ko kalaban yung traffic noon eh. Kalaban ko yung sarili ko at mga katrabaho ko noon eh. Kasi parang magkakasama kami nung college eh. So alam nila kung saan ako nakatira. Tapos itong mga to, alam nilang bababa ako dapat sa may Olivares. Hindi nagsasabi. Di man ako ginigising. Pero hindi ko alam kung fault ko rin yun. I mean, may fault din ako. Pero at the same time, parang sabi ko, grabe to mga Kaya kumaga walang concern sa akin. magre-reflect ka nun eh. Pero wala kasi man lang may minsan, concern pre, sa akin. Wala talaga. Kaya parang sabi ko, pucha, ano ba to? Parang Contemplate ka na, nag 7-Eleven ka muna. contemplate ako sa terminal. So, naranasan ko lagi yung tinatapik ako. Sabi ko, terminal na po tayo, sir. Sabi ko, pag pumapasok ako, sasabihin ko sa mga katrabaho ko, wala ni isang gumising sa inyo, sa akin. Akala ko, Nung taga Olivares ako eh. akala ko nag-contemplate ka sa 7-Eleven tapos yung taga-bukas ng pinto, ginagano ka sa likuran. Ano comfort, no? Boss, dos lang to. Kaya gano'n sa iyo. Nakaka-relate po ako sa inyo. Kaya gano'n. Pero may kwento naman ako. Ito naman, yung tropa ko dati, sa sobrang kalasingan, tatlong balik siya sa jeep. Sobrang wasak na wasak siya. Nakatatlong balik siya sa terminal. From point A to point B. Sakay siya. Punta siya sa point B. Terminal. Lasing. So, baba siya. Hanap na naman siya ng jeep pa uwi. Lumampas na naman siya sa isang terminal. Tapos, naghanap siya. Regulasyon. Tapos, yung pangatlong sakay niya, terminal ulit. Hindi ba siya baliktad ng damit?
Naligaw. Buti Sabi yung- ka mo, pre, hindi siya na hold up or na nakawan. Kasi panigurado, tulog lang siya sa biyahe nun. Di ba? Hindi naman. Wala naman situation na gano'n. Wala siya nakwentong gano'n. Pero grabe ang hassle nun ha. Yung Sobra, sobrang... hulas ka talaga dun. May karanasan din ako, nakarating naman ako Kalamba. Kalasingan din. Kalamba Terminal naman yun. Pero jeep lang. Same reason din, no? Lasing din. Yung ang ininom Diba? mo may tissue, yung bote. Ano yun? Wow, di alam. Ay, gago, hindi. Hindi alam yung tissue ang bote. Mahal lang Marlboro dun eh. Yung, di ba yung may meme nun, yung bire, parang 40 lang. Tapos yung Oo, pag walang tissue, Oo, pero Pag pag may may tissue, tissue, 400. 500 na. 400 na. Gago. Kaya ka nakakatulog sa biyahe sarap tulog ka eh. Oo. Isa sa factor ko bakit ako nagkasasakyan, asar na asar ako sa pabagong-bago pamasahe ng tricycle. Oo. Oo. Inconsistent, no? Specific tricycle. Isang factor lang yan. Kasi isa yun sa nakakabuisit na lagi talaga ako naiirita yung pabago-bagong presyo ng tricycle. Kahit alam mo naman ever since bata ka pa naman, sumasakay ka na doon. Parang gusto mo sabihin doon sa tricycle driver, boss, hindi ako pinanganak kahapon. Bukod sa maaasar ka din. Maaasar ka din sa sasabihin niya. Kumaga parang kung may sasabihin siya, magpapakita siya ng pagdadabog or may masabi man siya sa'yo, masisira ka din eh. Ang magagawa mo na lang doon, magbayad ka na lang din kung ano yung trip Magbayad niyang presyo. Yung ibang mga tricycle driver, nagiging taxi driver na rin yung mindset eh. Nananaga na rin no? Nagiging kontrata na kasi yung pagsakay sa tricycle eh. Oo. Mm-mm. Grabe. At saka pag Lalo yung mga kolorum, pre. Yung mga kolorum sa Olivares, Olivares Mm. Plaza. Yung mga tricycle driver doon. Ako, Mm-mm. grabe yun, Grabe, pre. no? Sabihin na natin yung lugar, Olivares Plaza. Yung mga kolorum dyan. Tsaka magaling sila mag-profile ng tao eh. Alam nila kapag di ka taga rito. Kasi pag kunyari unfamiliar ka sa lugar, ay putya, magkaka-idea na yan. Tatagain ko tong Alam niyo ba, pre, speaking of pamasahe, yung Ano? tricycle toda dyan sa may Albaran, sa may gitna, Albaran gitna. Sumakay kami ni Lara dyan. Dadali lang namin sa bahay dito sa Plains 2. Pre, mataas na nga ang 25 pesos sa ganun kalayo eh. Ang singil sa amin, 80. 80 pesos. Grabe. Siguro around 22 or 2023, ganun. Kapag Oo, ka pre. manangkat si Jimwell Pacquiao, pre. Big time to. Oo, sabi. Parang artista to eh. Oo eh. Ba't gumanon ka? Gumanon ka, oh. Ito po ang sukli. Ay, May naalala lang ako noong pandemic. Di ganun pandemic, ang mga jeep nagka-division. Kanang hindi na, kunwari, 8, magiging 4 na lang. Kasi nga 1 seat apart. So nilalagyan ng divider. Oo. Para kaming gagamba na nasa posporo, ganun. Pare-pare, no? Pag nahihipan. o mga bari-bari, syama na lang. Bukod sa 4 na nga lang yun na walang pasahero, ikaw babayad kasi doble na yung pasahe. Kasi nga dapat 8, naging 4. So paghahatian nyo yung pang 8 bayad. So parang 2 taong binayaran mo. Dadalwa kayo. Eh di dati ang pamasahe ay kunwari 13. Eh di naging 26 ang pamasahe. And naintindihan ko naman yun kasi bawal na nga naman magsakay ng puno. Kawawa naman ng driver pag hindi natin binayaran yung kulang, diga. Okay lang yun. Pag palagay natin 26, naging 26. Pero hindi naman ganun kataas. Basta na doble. Ngayon, nag-is ang pandemic mga 2022 ata o 2023. Tinanggal na yung mga divider pero kailangan 1 seat apart pa din. Hindi ganun pa rin ang pamasahe. Wala pa rin nagbago. Nag-is ulit. Punuan na ulit. Ang pamasahe, 26 pa din. Grabe, no? Eh, ang mga pasahero, nagreklamo yung mga yan sa paradahan ng sasakyan, hindi sa loob. Parang pag-usapan, mahal-mahal naman, ganito, ganyan. Pag nakasakay naman, mga tahimik. Ako kasi, masyado akong outspoken pag ganyan, pag parang ramdam ko lugi ako. Nagsasalta ako. Kahit pinipigilan ako ni Mrs., nagsasalta ako. Sabi ko sa driver, Manong, bakit 26 pa din? Eh, punuan na po. Tapos yung driver, kunwari, wala naririnig. Oo, no? Mm. Grabe, no? So, parang ang sabi ng isang sociologist sa balita, parang kahit daw sa consumer, kahit sa mga pamilihan na parang pag nagtaas ng presyo ng pandemic, kaya hindi nila binababaan, parang sinasabi daw ng vendor o kaya ng driver, kaya nyo naman pala magbayad ng ganong kalaki, ba't namin bababa?
Yung parang naging ganun daw Oo. yung Parang mentality. may sort of pattern na no? Oo, naghihirap po mga driver kaya tinaasan yung mga pamasahe. Pero wag po natin kalimutan na ang commuter, kaya nga po yan nagko-commute, wala po yung pambiling sasakyan. Naghihirap din po sila. So hindi mo Oo. pwedeng irason na ang mga driver ay naghihirap. Ang commuter naghihirap din kaya nga nagko-commute. One-sided. Oo, one-sided. Tsaka hindi naman sila mag-jeep kung may kaya sila eh. May Oo. sasakyan. Pangit din yung mga ganong driver na hindi makatao no. Hindi makatarungan yung Selfish kumbaga. Sabihin na natin yung mga jeepney driver, hindi naman nagpi-PMS yan mga yan, nagpapa-check ng kotse, di ba? Oo. Hindi. Ang itim nga ng usok eh. Oo. Mag-aantay lang yan na na lang, na Buti masira. nga Kabangga lang sila. Kalbong-kalbo na nga yung gulong, hindi pinapalitan yung gulong eh. Oo. Hindi na siya para sa customer, di ba? Kaya nga Mm-mm. sinisiksik tayo kasi hindi na siya para sa customer. Kumbaga ang iniisip na pera. Wala na Oo. silang pakialam kung ang upo mo dyan is upong 5 ka na, upong 7 ka na. Wala na silang pakialam doon. Upong 5 paano? Ganun na yun eh. Upong Ah, 7, paano? Upong Sexy 7. na, no? Sexy na. Wow, may pa-elbow. Yun yung mapapansin mo. Wala na silang pakialam sa pasahero. Saka ako, ever since naman natuto na ako sumakay ng jeep. Natuto tayo sa jeep. Hindi ko alam kung naranasan yun. Meron ba kayong narinig na driver na di na, siksikan na, okay, wala na. Siksikan na po. Wala namang ganun driver di ba? Wala. Kayo ba, nakaranas kayo ng ganun? Wala naman Meron eh. siguro pero hindi ko pa naranasan. Ang sabi ng driver dun sa nakaupo sa dulo, boss, usod ka lang. Kaya yung mga ganong kwento ng pagmamalasakit, nagva-viral siya kasi sobrang rare na niya eh. Yun dapat mangyari, nagiging parang pagpapasalamat pa natin kasi minsan lang mangyari. Imbis na dapat unahin mo yung mga pasahero, pero pag yung driver malasakit sa pasahero, parang uy, first time ah. Ang mga pasahero naman, di rin naman yan mareklamo kasi alam din naman nila na pasahero sila eh. Naalala ko lang, parang ayaw ko ginagawa sa akin lalo ng dispatcher pero wala tayong magagawa kasi trabaho nila yun at saka pasahero tayo, hindi naman bumili kayo sa sasakyan kung gusto mo. Pero ang kinaayawan ko, yung pag pinupukpok yung likod ko, isod. Ayaw ko na may napukpok talaga sa likod. Uy, gusto kong Oo, sikuhin dyan sa grabe. likod. Sa alabang, At saka, ganyan di eh. bali kong upo ko, buka ka ako na ayaw kong magpopo. Tapos, pinaisod ako. Yun, naintindihan ko. Pero, nakaganyan na kami lahat. Nakaganto na ako sa sabitan ng bakal eh. Paisod din na pa ako. Siksika na nga kami. Paisod din na pa ako. Sinasadya. Kaya ako nung lumabas yung issue ng phase out sa jeepney, 50-50 ako eh. Hindi ko kayang ipagtanggol yung mga jeepney drivers kasi bihira ako makaranas ng malasakit from drivers. Ako, to be honest, sa akin lang naman. Bakit kailangang i-phase out? Kasi ang daming maitim ang usok. Hindi sila aware na linisan mo man lang yan. Hindi ka ba aware kung anong epekto niyan sa kalikasan, sa mga tao? Hindi ba kayo aware? Ang andar nyo pa 120. Anong pwedeng mangyari pag, di ba? Kumalas yun? Ano mangyayari sa amin? May pambayad ba kayo pag may nangyari sa pasahero? Wala naman eh. Hindi Isa nyo na pa sa masyado. mga nakakainis doon, pre. Oh, Pag dalawang driver ng jeep, nag-away. Magkaaway. Pucha, Yeah. nagbobombahan. yun, isa pa yun. Putik. Akala mo walang mga sakay kung magbomba ng may usok. Syempre, nausukan din yung pasahero eh. Wala sa isip nila na natatakot ba tong mga to? Hindi, wala yan. Sige na, unaan ko yan. Kumbaga wala na. So, di ko alam experience ko to. Bihira may malasakit talaga sa Bihira. pasahero. Hindi natin nilalahat, no? Oh. Pero masungit sa ang experience ko, sobrang bihira. Kaya siguro isa sa naging factor ko para bumili ng sasakyan talaga. Ayun, kasi sobrang, lalo na kung gusto mo magsalita tapos di ka makapagsalita wag na lang siguro kasi away lang ang mangyayari eh. Same sentiment din kay Marlon na yun nga, for me, 50-50 rin ako. Kasi parang ang hirap din sumuporta sa mga jeepney community kung ang serbisyo nila na ino-offer sa mga pasahero nila is di naman so lang eh. Wala na, as in po siya, below average eh. Siksikan pa lang tayo sa jeep. Parang wala na dun eh.
Parang basta Wala kumita na, ka. oo, wala na. Basta kumita na lang yan. Pucha, anong shaman? Pucha, dosehan to. Parang bad idea sa akin yung yung mga jeepney na anong tawag doon? E-jeep ba yon? E-jeepney? Egypt. Ah, Egypt. Tapos Mm. parang mini Hybrid. bus. Oo, hybrid. Para sa akin, Egypt? Yun yung may mga pyramid, diga? Bansa yun. Bansa yan. Sorry. for me, parang bad idea siya kasi nga, yun nga, Egypt. Tapos, may AC yun eh. Di ba? May Mm. aircon. Ang hassle nung kasi sumakay ako sa Egypt. Grabe yung amoy sa loob. Kulob. Hindi mo magugustuhan. Na parang mas gugustuhin mo na sumakay ka na lang sa mga regular jeep kasi open air siya. Open Mm. air siya. Mm. Puta yung Hindi, circulation. sa jeep. Ano rin, aircon din yan sa jeep ngayon. Kasi air continuous. Yan, joke lang. Yun na. Sa pag End call na. Ayoko na. na tayo. Nung nakaranas din ako ng Egypt, mas okay nga sa sa regular na jeep na lang kasi nga open air. Mas okay yan, mas okay pa rin yan. Tapos yung driver ng jeep, magyoyo silang Mm. I mean, Kasi open naman daw eh. Mm. Magyoyosi Sangsa. yung amoy. Pucha, halo-halo na yung amoy mo dun. May makakatabi ka pa bro na hindi naligo, tapos pawisan, tapos nagpaligo ng pabango. Ang baho. Ang stang nun. Mekos, Amoy Naalala- langka yung matamis at maasim, langka. mekos ka dun. Yung damit Yung mo mga- sa baho sa loob. Pucha, Yung mga maglalakad ka nagsusuklay na basa ang buhok. Mitch, ano yung kwento mo about dun sa yung sa angkas? Hindi, naalala ko yung sa angkas ng pandemic. Gusto palagyan ng, ako yung driver, alikod ko may barrier. Tapos yung pasahero. Sobrang Napakabobo. hassle. Sobrang Napakadelikado nun. Halatang hindi pinag-aralan kasi biglang nag-alma na agad yung mga engineer na, alam nyo po ba yung aerodynamics? Kaya nga po yung Oo. motor, wala yung bubong dahil sa Oo. aerodynamics. Tapos lalagyan yun ng harang sa gitna. wala eh. Alam mo naman dito sa sa Pilipinas yung Ang common Ang sense. OA na nun. Ang Ay, OA nako. na nun. Pansin ko dito sa Pinas atin, sa ibang bansa, feasibility study, pag-aaralan, trial, ganyan. Sa atin, Oo. i-implement muna nila. Pagpalpak, yung implementation yung trial. Pagpalpak, ay, itigil na natin yan. Ay, pagpalpak. Maling-mali eh. Kailangan sa kanila pag Bira ng bira. yung planning phase nila sobrang short. Pupunta na agad sila sa execution phase, no? Tapos implement na natin 'to. Tapos siguro 3 to 6 months i-re-evaluate natin, tingnan natin kung hindi mag-work or ko-continue natin tong plano na 'to. Paano kung sinabi sa'yo, Marvin, engineer ka ba? Oh. Hindi ako engineer. Sasabihin ko sa kanila, hindi ako engineer. May common sense lang Content ako. ako. Yan. Naman Tayo. kailangan ng rocket science dun eh. I mean, Oo. kahit mga simpleng tao, malalaman yan. Kailangan ba ng rocket science dun sa bridge na pang PWD? Yung matarik? Wheelchair, naka-helmet din. Alin yung yung paakyat? Bumuelo na siya paurong. Pinul force niya. Hindi pa rin makakit eh. Grabe. Grabe yung inertia nun, imagine mo. Grabe, no? May biglang PWD. Naalala ko lang yung myth sa pag-jeep na nangyayari naman kasi naranasan ko. Sigurado ako naranasan niyo na din na pag nagmamadali ka lalo ka ng estudyante ka, ang jeep magpapagas. Oo. Hindi, feeling ko naman ang science kasi diyan. Kasi conscious ka sa oras. Kasi nga late ka. So pag conscious ka sa oras at late ka, conscious ka sa mangyayari. So ang na-emphasize mo yung bagay na magiging hindrance sa consciousness mo sa oras. Oo nga no. Ganun yun. Kaya napapansin mo siya ngayon kasi malilate ka na. Pero sa ibang araw or relax ka lang, di mo siya mapapansin. Pero mapapansin mo siya kasi conscious ka sa oras. For me personally, di ko na pinaproblema yan eh. Kasi simpleng ayokong pagdoonan ng pansin yon in a way na yung buong lakas ko, yung energy ko macha-channel Doon lang mapupunta. minor issues.
Kasi Mm. parang minor inconvenience lang yun eh. Marami akong mga priorities at saka malalaking problema na dapat kong i-tackle. Syempre, bakit ko naman, butterfly effect yun eh. All throughout nung araw mo, maruruin yun just because of that minor issue. Yun yung Oo. mangyayari sa eh. Parang Mm. from there, nag-focus ka doon, chinannel mo yung energy doon sa, nagpagas yung tsuper. Tapos, maaaway mo pa yung driver kasi nalilate ka sa trabaho. I mean, sabihin na natin, nalate ka sa trabaho, period. Bakit mo aawayin? At the end of the day, late ka na eh. Di mo na makokontrol. Di ba? Paano kung hindi nagpagas, no? Tapos tumirik sa kalagitnaan, galit ka din. Ganun yun. Wala eh. Wala ka ng control doon na late eh. Basta pag late ka na, yun na yun. Mm. Tanggapin mo na, late ka na. Kaya ako, pag late ako, relax na ako nun, alam ko na late ko, hindi late ako, hindi ko na masyadong, iniisip pa na, kailangan on time ako, hindi, late na. Yun na yun. Sorry dun sa, sa recent work ko. Kilala ako dun sa recent work ko na pag dumarating ako ng late, lagi akong may sip-sip na gulp sa 7-Eleven. Nilubos mo na yung pagiging late. kung wala nang gulp sa 7-Eleven o wala yung favorite ko na soft drinks, pupunta ako ng McDo, bibili ko ng McCafe, magkakape, mag-ice coffee na lang ako. Doon ako nakilala doon sa kumpanyang yon. Dahil doon na sinumpong ako ng ilang katrabaho ko. Yung dinadaanan ko noon, hindi namin yon department. Ibang department siya. So yung ibang department na yun, nakikita ko. Sino ba yung lalaki na yun na nadaan pa dito tapos may inom-inom lagi na iced coffee? Na HR ako dahil doon. Sinabi ko yung rason ko sa HR. Sabi ko, ano po ang gagawin ko? Gusto ko pa mag-iced coffee eh. Yun lang. Diba? Actually, Union yung sa akin. Nagsumbong sa akin sa HR. Conservative sila sa trabaho. Tagapagmana mga yun eh. Oo. Tapos Union pa? Nako. Di ba? Pag Union, yan eh. Syempre, mga mga pioneer talaga yan. Bakit nakatomi ko si Marlon? Kumakain ng Tommy. Tapos 11. Speaking yung mga sumito sa akin, QA din. QA ng Union. Dumadaan kasi ako sa production line nila. Doon ako dumadaan. Kaya nalaman na 11 yung Tommy mo. Yung ganung mindset parang ganun din sa sa sistema natin sa public transport no, pansin niyo. Mga jeepney driver na uwi sa mga road rage, ganyan. Kasi yung mga small issues napapansin. Yung personal mantra ko, lalo na yung observation ko sa paligid, lalo na tayong mga commuters, ang tagal mo ng Pinoy. Hindi ka pa rin ba nakakapag-adjust na palagi kang late? Yung pagiging considerate mo sa mga matatandang sasakay sa jeep, hindi ka uusog, hindi mo pa rin pa alam yon kahit matagal ka na sa Pilipinas. Kumbaga, ang tanga mo naman. Ano ba? Ano ba? Dapat nag-evolve ka at saka adaptive ka sa surroundings mo. Kasi kasi yung chaos ng paligid sa Pilipinas, iba lalo na pag nakarating ka sa first world. Yung mga hindi nagpapaupo ng babae, no? Yun, isa rin yun sa napansin ko kasi tayong mga lalaki, alam natin na, pag may matanda o kaya buntis, uusog tayo niyan, puusugin natin yung mga nasa loob ng jeep. Pero may ilang babae no, parang tititigan mo muna siya. Tapos malupit no, nakikipagtitigan ka, hindi niya pa alam kung anong gagawin niya. Like, kailangan ba lalaki lang gumawa na? Hindi ka ba nakakita? Uugod-ugod siya, kulang siya ng paa. Kailangan pa ba magsalita siya na, ate, usog ka po. Di ba? Ang tagal mo ng Pinoy eh. Yung pagiging public commuter, it goes both ways talaga eh. May responsibility ang mga driver at may responsibility rin yung mga pasahero. Actually, hindi both ways eh. Three-way dapat eh. Dapat yung regulation din ng mga namamahala dyan sa mga ahensya like DPWH, sa mga gumagawa ng mga infrastructures natin, like mga daanan natin. Dapat may LTO. rin sila eh. Dapat pro-nation tayo, pro-nation sila. Tingnan mo yung sa Japan, 'di ba? Mayaman, mahirap, middle class ka, gumagamit lahat ng public transport. Naglalakad, papuntang public transport. Ganon kayo efficient yung government nila. Sana, being a passenger, being a driver, and being an official,
we have to be responsible and we have to take ownership and accountability kung ano tayo as a nation. And especially, I mean, tayo na pasahero lang sa paggamit ng public transport. And I thank you. Naalala ko lang, yung mga moment na, pag napatingin ka sa review mirror ng driver, ikaw lang yung sakay, tapos yung driver napatingin din sa review mirror, tinignan ka. Alam na, Totoy, lipat mo na ikaw din sa isang jeep. Ay, sakay mo are. O kayo uuwi na. Uso kayo dito sa Laguna. Sa Pero Batangas, uso kasi yun eh. Kasi malalayo yung mga biyahe ng jeep. Casual na sa kanila yung ganun no? Tapos, Mm. yun naman, as a passenger, parang normal na lang sa atin Hindi na tayo nagko-complain Kasi parang, At saka wala ka naman magagawa eh. kahit may nakalagay dun sa sa likuran ng what's my driving. Di ka na mag-aaksaya ng oras para i-chat mo pa yung yung authority na ito may maitim yung usok nito. Nakita ko kinaladkad yung bata. Sino mag-aaksaya ng oras doon? kung hindi pa magba-viral yung mga Kami ganun. yan, viral na lang siya, mga It won't take viral action. na lang na doon pa lang magkakaroon ng action. Kaya malaking bagay din talaga yung mga live ng FB no? Yung mga ganun pati video no? Malaking bagay talaga yun kasi kahit papaano namo-move natin yung mountain Kasi pure evidence talaga yun di ba? Doon pa nga lang sa mga nagtatambol sa jeep Kung umaaksyon ng gobyerno na nakuha na ng DSWD yung mga batang yun wala po nakikita mga batang kayo ng DSWD. Wala. Araw-araw na nagbiyahe ako dati, lagi yung mga bata tambol doon nagbibigay ng sobre. Tapos yung mga notes nila na nakalagay na kami po ay galing sa ganito, nanghingi po kaming tulong, nakalaminate. Saka nakita pulubing may laminate ang Tapos computerize yung pagkakaprint ng message. Di sindikato yan. May QR code, no? Cashless na rin po kami. May QR kami dito sa likod. Sorry Totoy, wala akong pera, wala akong cash. Ay, sige po. Paymaya po to. Paymaya pa. Total, usapang buhay commuter pa rin naman to. Mga kotse naman. Ang naranasan ko naman siguro na sa isang driver ng ano bang tawag doon sa nila? TNVS. May mabilis uminit ang ulo na driver. Sakay-sakay niya ako papunta akong QC. Malimit kasi nagtitip naman ako pag TNVS kasi may mga times na nag-grab ako kasi nga lalo na pag wala akong pahinga tapos pa-Manila ka pa. Tapos may ka-meet up ka Hindi. Trabaho, work. AI yun, AI. AI yun, oo, AI yun. Ang hindi ko makuwang ugali ng mga driver, yung driver, nawalan siya ng pasensya kasi bigla lang nagbaba ng pasahero yung jeep. So siya kasi yung kasunod. Yung driver na yun, gusto ko sabihin na hindi ka ba makapag-antay ng ilang segundo? Hindi naman naaabot siya ng 1 minuto. Ikatataas ba ng sahod mo yung ilang segundo na pag-iintay na pagbaba niya ng pasahero? Kasi ang ginawa ng driver, pagkahinto ng jeep para magbaba ng pasahero, tagal Humarurot, umovertake. Hindi pa siya natapos doon. Nung medyo nauungusan siya ng jeep na nagbaba ng pasahero, binilisan niya ulit. Putang ina mo. Sisip-isip ko. May sira ba ulo nito? Ang ginawa ko, binigay ko yung bayad, hindi ako nagbigay ng tip. Tapos di rin ako nagpasalamat sa kanya. Nag-thank you siya sa akin, hindi ako nagsalita. Bumaba na lang ako. Kasi hindi ko maunawaan yung ganong ugali. Kabawasan ba yung segundo na yon sa kita mo? Yun yung hindi ko rin makuha sa sa ibang drivers dito sa bansa natin. Hindi nyo ba maibigay yung ilang segundo? Parang lagi tayo nagmamadali. Ang napansin ko kasi sa ganun, meron kasi mga jeep na nagbababa ng hindi naalis sa linya. Ano gayong itabi mo? Sa tamang babaan. Kasi for safety ng pasahero mo din yun. Magbababa ka sa gitna kasi ayaw yung mga jeep may mentality din na gusto nagmamadali. Ayaw nilang tumabi. May ganun, may ganun. Para sila nasa linya, hindi sila alis sa linya, dire-diretso silang arangkada. Kahit hindi pa nakakababa ng ayos yung matanda, biglang aandar. Kasi nakaranas na akong ganun, may nagsungasub na matanda Akala nung driver nakababa na. Humarurot. Yung sa akin yung senaryo ko naman, gabi to guys gabi. As in, wala masyadong trapiko. Kaya yun yung hindi ko magets doon sa driver. Ba't ang bilis na mapikon nito? Slow driving lang, wala masyadong sasakyan. Tapos, wala akong nakitang maling ginawa nung jeepney driver kasi nagbabalang siya.
Pero baka buong araw pagod na ganun. Pero maling rason pa din yun para maging magagaliting na. Mm. Yung magagalating, Oo, tama. pero magagalat. Kasi ang pangit lang dun kasi, katulad niyan, driver din naman, nagda-drive din naman ako eh. Kaya hindi ko siya maunawaan eh. Ang hirap magtiwala. Oo. Itiwala mo yung safety mo sa kanya. Sabi ko, Mm. Yung ibang mga jeepney driver, may gagalitin, di ba? Pag nakabangga naman ng pribadong sasakyan, Ah, boom, mahirap card. boss. mahirap card, Wala po biglang akong nagkakasakit pambayad ang dyan. pamilya. Nawala yung angas no? Yan, mga drivers, lalo na yung mga ilang public transport, mga tricycle, motor, jeep, sila na nga yung salat sa buhay at nagsusumikap sa buhay, sila pa tong maangas sa daan. Tapos pag nakapagbigay ng abala sa ibang tao, lalo na yung mga private cars, bigla sila magiging maamong tupa. Yung mga mukha talagang, yung mga Alam pa nila bumabomba yung pa ng daan motor, eh. ganun Oo. eh. Kung sino pa yung salat, sila pa yung may ganung ugali. Ang daya ng mga rider na gano'n. Pag nabangga yung kapwa nila rider, yun, haharangan nila yung nakabangga. Talagang kampi-kampi ang mga yan. Pero pag yung rider ang nakasabit sa kotse at pinapatigil ng kotse, walang pakialam ibang rider, pababayaan nilang tumakbo yung kapwa rider nila. Napakadaya. Actually, ano yun eh, may nakikita ako sa ganyang comment, lalo na yung trending na post about sa mga motorsiklo, mga bikes. Huwag nyo kaming awayin. Tandaan nyo, marami kami. Yun. We don't die. Multiply. Grabe yun, Ucha. Tandaan nyo, marami kami. Grabe. Kaya yung sinasabi mo, Mitch, malaki connection nun sa ganong mindset eh. Tapos, ito yung malupit nun. Yung ganong comment, nakita ko rin sa mga e-bikers. Yung ang post about naman sa mga e-bike na naabala sa daan. Yung mga hindi naman lahat, no, yung ibang e-bikers na abala sa daan. Ginaya yung ganong concept na tandaan nyo, marami kami. Alam mo yung nagiging ano nila eh, no? Nagiging motto nila eh in life, no? Parang nag-resonate sa kanila. Catchy yung yung phrase eh. Oo. Mabilis matandaan. Tsaka feeling Tapos, ko naman yung sa e-bike Madami naman, kami. hindi naman yun hindi naman yun totoo na madami. Siguro kinuha lang din nila yun sa mga rider talaga. Parang parang ang Oo. equivalent ng sinabi ni Marlon, parang yung sinabi sa Planet of the Apes, ape together is strong. Parang ganun. Ape together is strong. Actually, yun eh. Mob mentality, yung pagkapwa nila yung naagrabyado, pagtutulungan nila yung four wheels, pero pag Oo, kabaro nila yung nakasabit, wala lang, gago. pinakamagandang dapat natin tandaan sa daanan, maging rasyonal. Kung ikaw yung may kasalanan, tanggapin mo. Accept mo yung Anong accept? consequence ng ginawa mo. Kasi anong nangyayari ngayon? aba! Laging naghahanap ng sisihan eh. Pag ako talaga mali, Matic, wala nang usap-usap. Mali ko yan. Ang Anong usapan mali eh. ako, ha? Mali ako? Ayoko na mahabang usapan. Pag mali ko. Kung sira na yung sasakyan na na gasgasan, okay na, pipinturahan ka na yan. Sakit ng ulo, pero kasalanan ko, responsibilidad ko yan, akin na yan. Pero ang hindi ko kasi matanggap yung may mga mali na tapos nilalaban pa. Ganon Ay, ang nako. Pinoy tol. Pag ikaw ang mali, Ewan. mas malakas yung gigil mo. Maging responsable kayo. Kasi pag responsable kayo sa isang bagay, mabilis tanggapin yung mga bagay-bagay na nangyari, katulad sa mga maling sitwasyon. Ang Pinoy kasi, hanggat lulusot. Kaya kahit mali, magharason pa yan. Kasi baka Oo, makalusot. Kasi pag nakalusot, wala na akong problema. Kakamot yan, 1,000 din, 3,000 din, 500 din. Para maiwasan mo yun, maging responsable ka sa daan. Ayaw mo naman pala maging kamote, ayaw mong mangamot sa ulo, maging responsable ka. At saka may factor din, minsan strategical yan. Mm-mm. O pre, una-unahan Kailangan lang. mauna ka magalit. Pag nasindak ang isang party, wala na. Maninindak muna yan. Di ba parang sa relasyon lang din yan eh. May iba, gagalit-galitan eh. May ganun eh. Intimidation tactics, no? Ganun muna yon. Since napag-uusapan natin yung commute, lahat tayo dito, lahat may mga sasakyan naman tayo. Na-feel nyo ba minsan na parang minsan, gusto ko na lang mag-commute kaysa magdala ng sasakyan? Hindi. Ngayon hindi. Napakahirap mag-commute sa Pilipinas. Sa bagay Mahirap kasi eh. guys,
tagal na rin kasi ako nagda-drive. Ako minsan na-experience ko na, Mm. kunwari ako yung nagda-drive, ganyan. Minsan dumarating ako sa point na parang mas gusto ko na lang mag-commute kasi minsan hassle din mag-drive eh. So parang gusto ko relax, sasakay na lang ako, bayad lang ng Oo. pamasahe, nakaupo lang. Meron akong phase na gano'n na parang may time na gusto ko mag-commute. Gusto ko maglakad papuntang terminal ulit Ikaw kahit kasi may sasakyan na. matagal ka nang may experience sa pagdadrive. Kasi siguro. Ako Oo. kasi, lang ako 2023, nagkaroon ng sasakyan. Na-enjoy ko pang pagdadrive. Tsaka, yun nga, sabi ko kay Mrs., pag naalis kami, kahit anong oras kami umalis, walang problema kasi wala kaming hahabulin last trip. Wala kaming hahabuling bukas ang terminal lang gantong oras. Kasi, sa punto ngayon ng pagko-commute, napakahirap talaga. Wala Tsaka eh. Tsaka para Oo. sa akin ayokong danasin ng pamilya ko yung pag yung commuting sa Pilipinas. Especially, naparanas ko pa rin naman, syempre, para at least aware siya na Kailangan ganun pa din. ang pagko-commute. Yes. Pero Mm. syempre, at the same time, ayoko naman na parang na danasin niya yung hirap na dinanas ko. As in the worst, to your question regarding kung nami-miss ko mag-commute, ang sagot ko diyan, hindi. Mm. Kasi pansin mo, 'di ba? Yung government ini-improve yung mga kalsada, nagdadagdag ng kalsada, pero may traffic pa rin naman. Mm. Mas Oo. lumala pa yung traffic. Ang traffic nga ngayon nasa expressway na eh. Oo. Imagine Wala mo, na sa national road, di ba? naglagay ka ng expressway kasi nga para mapabilis yung mo, tapos masasta ka pa sa traffic. Nakakatawa dyan, Skyway yun nasa taas, Skyway. May baha, Skyway. Mm. Diyos ko naman. Sa expressway binabaha pa, 'di ba? Parang Yun yan, para sabi ko kay Mrs. parang kung pagkukumparahin ko yung pag-aantay namin ng kami nagko-commute kaysa nag-iintay kami nasa loob namin sa sakyan. Mas pipiling nasa loob ng sakyan namin na nag-iintay sa traffic. Oo. Sa akin kasi, kaya minsan nafe-feel ko din yun. Sa area kasi namin sa work, though malapit lang kasi siya eh. Ang mahal kasi ng parking dun sa Alabang pre. As in, Ayun lang. pucha. Tas kailangan mong makipag-unahan. Mahirap talaga pag parking fee na yung pag-uusapan. Oo, kaya parang minsan nami-miss ko din mag-commute. Ako, personally, nagko-commute ako pa Manila. Mahirap mag-drive pa Manila, Mag-drive bro. at saka yung shift ko at saka tulad yan, napunta ako sa office sa BGC. Mas pipiliin ko na lang mag-commute kasi nakakuha ko ng pahinga. Tapos ng oras yung uwi ko, 5:00 na ng umaga. Di ko na kayang mag-drive nun. Alam nga namang isipin ko pa na hindi dapat ako antukin, hindi. Ko-commute ko na yun. Tapos nasa Manila pa ako na nalilito pa rin ako sa daanan sa Totoo. Manila eh. Kaya hindi ko na iniisip yun. Sabi ko, siguro kung may isang bagay na gusto ko bakit ako magko-commute pa Manila is unang-una ayoko ng aberya. Pangalawa, gusto kong matulog. Wala, minsan kasi pag Wala. matagal ka na mag-drive pre, minsan nakakatamad din eh. Oo, Darating ka tama din ka. sa Oo, time parehas eh. tayo, pre. Oo, parehas tayo, pre. Ay, wait lang. Ano ba ang TNVS? Transport Network Vehicle Service. Yon. TNVS, yun yung para hindi na natin sabihin yung yung mga brands ng TNVS. Pag ang mga private vehicles ay nag-operate to commuters. Okay. Naalala ko kasi nag-utos na ang TNVS taasan ang mga pamasahe, di tinaasan. Para nga naman tangkilikin yung yung mga nagreklamo ng taxi, lahat daw Grab, yung mga ganyan Uber, ganun. So tinaasan, nagkaroon ng premium para tangkilikin yung mga metered taxis. Nung makita ng mga taxi na may sumasakay pa rin sa Grab, tinaasan din nila. Anong gagawin? Kaya nga tinaasan yung TNVS para tangkilikin yung taxi, tapos tataasan nyo din yung sarili nyo. Di lalo ko hindi tinanggap ng mga tao. Ako, sa sa buong karanasan ko sa taxi, may ilang taxis na ang baho. Minsan kasi doon natutulog yung mga driver. Sa ilan lang malakas naman yung to, aircon, hindi no? naman sila lahat. Immune na sila kasi doon sila tumitira. Immune na yung pang-amoy nila sa Desensitized na, nag-desensitize na yung senses nila. Dun sa mga ilang taxi driver, maging aware kayo dun sa amoy nung sasakyan nyo. Kung dun kayo natutulog, malamang nagsisirculate dun yung hininga nyo. Tapos naglagay pa sila ng house my driving sa mga Kaya, taxi. sorry, what's my driving yung sabi ko. How's my driving pala? Kaya sila tumitira doon. Kasi nga house my driving. Mga ganun po siya. Design lang yung nilalagay. Hindi mo makikita na talagang public servant I wonder kung merong mga
mga taong pasahero, mga pasahero na nagko-complain tas ginagamit yung Ah, mga hotline na yun, how's my driving? Like, sayang oras lang yun eh. Pero Wala. yung mga taxi driver guys, sila yung mga, sabi nga ni Airpat, sila yung mga batikan sa kalsada. Kaya alam nila yung mga diskarte, paano ba yung umovertake, yung biglang overtakean, yung... Tapos may one time, naalala ko kami nila Edward. Punta kami ng Boracay, nila Allison. Sa Magallanes. Iwan sana nga namin eh. Kaso nagpupumilit. Sa may Magallanes, pre, meron dong taxi, parang terminal. Sabi namin doon sa driver, Sir, saan po ba yung pinakamalapit na ruta papuntang airport kasi malilate na kami? Sige ma'am, akong bahala. Ang ginawa ni driver pre, so ang daan sa Magallanes, padiretso lang lahat ng sasakyan. Ginawa ni driver pre, nag-hazard, umatras para lang madaanan yung pakaliwang way. Papunta dun. Pucha, ang delikado nun. Pre, sabi ko sa'yo, as in, masasabi mo, uy, putik, batikan to si Master, to si Kuya Driver. Pero grabe yung grabe yung risk nung pag-drive niya kasi tuloy-tuloy yung sasakyan, pre. Tuloy-tuloy may umab. Eto pa, kung di ako nagkakamali, pre. May bantay. May traffic enforcer doon. Tapos, hindi ko alam kung nakita kami. Ang galing na nakakatakot yung ginawa niya. Kasi, magaling kasi, yun pala yung pinaka-shortcut. Mandadaya siya ng daan. Pero nakakatakot yung ginagawa niya kasi nakatingin ako sa rearview mirror. Nakikita ko yung sasakyan. Umiiwas sa amin. Natakot ako eh. Wala, Nagpa-pray na lang logi ako eh. eh. Logi pag nabangga ng taxi eh. yung nakaka-contribute or nakakadagdag ng inis as a public commuter is yung mga politician na ang ayos-ayos ng daan, sinisira. Oo, nako, ano na yan? Nako, Wala, political, ano na yan, gamot na yan sa kanilang pangungurakot. Grabe. Oo, kurakot yan. Malaki daw kasi ang budget sa Pansin kalsada. nyo guys, harap-harapan eh, no? Biruin mo yun, yung cat's Parang- eye, yung ilaw sa gitna ng kalsada, na 1.5 ang isa. Nakalagay Oo. sa budget, 11K. Putang ina. Grabe, no? Grabe yun. Cat's 10,000 tubo. Sa mga hindi nakakaalam ng cat's eye, yun yung bola sa may mga lanes na umiilaw pag gabi. Magkano per piece nun? 1.5. Nasa budget, per piece, 11.9. Grabe. Ay, ilang piraso yon? Kubra-kubra talaga. Marami. Tapos, makikita mo, no, ini-improve yung mga daanan. Tapos, kahit maayos naman. Tapos, even yung mga expressway natin dyan, may paggawa ng expressway, pero walang mga lamppost. Well, wala naman tayo magagawa sa expressway kasi private naman yan. Pera naman nila yun. Pero yung sa public kasi, Oo. pera natin yun, ibuwis natin yun eh. Oh, grabe. Parang may responsibility rin ng mga na namamahala sa gobyerno na you have to up your game din na hindi lang basta kukubra Wala, tayo. hindi Gawa sila ulit tayo ng servant highway. eh. Hindi sila servant. Hindi tama yung term na public servant. Sa atin, hari ang mga politiko kasi sinasamba ng mga tao. Madaming Pilipino, sila ang tingin nila servant eh. Pag binigyan sila ng ng bigas, gumaganon pa yung mga yan eh. Bobo ang puta. Ganon Salamat dito po. yung patronage sa Pilipinas. Pag binigyan ng something, Bigyan ng Akala ayuda. ng akala phone. talaga nila galing yun sa bulsa ng politiko, hindi nila alam. Galing din sa kanila yun. Inabot lang. Siguro kung may isang bagay na maibabahagi ako dito, maging considerate tayo sa isa't isa. Sa mga driver, sa mga pasahero, sa mga otoridad. Kasi sabi nga, the highest form of love that you can give to someone is consideration. Pero saludo ako sa mga enforcers na nag-i-enforce talaga yung mga nasa gitna. Mm. Talagang lang Tapos traffic. mainit, mainit. Kesa yung mga nakatago na hindi nag-i-enforcement, nag-i-entrapment, nag-aabang na may magkamali para... Kaya yung mga enforcer din, sobrang bilib din ako eh. Kasi hindi rin biro yung mabilad sila. Oo. Tapos nauusukan Wait. sila. Oo. Yung isa sa nakakabilib na enforcer pre, yung gumagana yung stoplight pero may nagta-traffic enforcer pa rin. Doon ako bilib na bilib. Butik sabi ko, ito parang engot to. Okay naman yung Regardless kung stoplight anong weather, bakit no? nagaganon yun? Pero ako, bilib pa rin ako dun sa mga enforcer na ginagawa pa rin yung trabaho nila ng maayos. Nasa ulanan, nasa initan yan, lalo na yan. Tapos syempre, iba pa rin yung dedication ng mga enforcer.
Lalo na yung Mm. mga matitino talaga. So, saludo Oo. talaga. Oh, Sabagay, hindi naman lahat buhay eh. nakakatuwa yung gano'n na, kunwari, tumigil, tapos tanong mo, Sir, saan po yung daan dito? Yung talaga, ay, ganito po, ganito, ganyan. Yung iba kasi, pag pinagtanungan mo, galit. Parang, Oo. di ba, ngayon ba kayo dito pumunta? Di ba, dito daan, ganito, ganyan. Pwede namang hindi galit. Oo, tama ka. Ako naman nakaranas ako ng pagmamalasakit ng enforcer talaga. Nung sinabi ko na parang nagawi ako somewhere in Calamba. Di ko alam na na ganito pala yung daan. Sinabi ko doon sa enforcer na pasensya na ngayon lang po ako, hindi ko po alam na ganito pala dito. Naintindihan niya ako, pre. Nagulat nga ako pinagbigyan ako Consideration, kumbaga. Oo, Mm. binigyan ako ng consideration. Tapos tinanong niya ako kung taga saan ako. Sabi ko, taga ano po ako? Taga Binyan po ako. Sige, ganito, dumaan ka dito. Tinuruan niya pa ako ng daan. Kaya naalala ko pa rin yung mga ganong pagmamalasakit ng So hindi natin talaga sila pwedeng lahatin. Mm. Kasi may mga matitino Oo, pa rin may- talaga. Oo naman. Mm. In Hindi my lahat, hindi experience lahat. naman Sana marami pang kagaya ni Manong Enforcer kasi bihira yung ganyan eh. Sobra, Sana sobrang marami bihira. pang ganun. Kaya yung mga ganon, magte-trending talaga yun Kahit normal lang yun, no? Na Ah. dapat ay trabaho nila yun. Ah, Nagte-trending kasi minsan ka lang makakita ng ganun eh. sobrang bihira na lang, oo. Ako, meron akong unsolicited opinion as a taxpayer, as a passenger. Ang mensahe ko lang sa mga city planners na huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali sa pagpaplano. Kung magpaplano kayo, make sure na long-term solution yung gagawin nyo. Kasi pangit naman kung hindi nyo pinaplano ng maayos, syempre, nasa gobyerno sila, tapos tayo, nagabayad tayo ng maayos. Syempre, we really wanted the best din. Huwag kayong magmadali, planuhin nyo yung dapat planuhin, babaan nyo yung rampa sa PWD. Oo, Mga grabe yan. Yun yung kinainisan ko na parang wala bang mga city planners to mga to kasi basta-basta na lang gumagawa Oo. Bira ng bira. without user experience or kung ano yung Assessment. assessment or yung point of view ng taong gagamit nito. Walang ganun eh. Sana kahit yun lang kasi kung implementation madali lang naman yan eh. Gamit nyo yung pera ng tao, then might as well gamitin nyo sa tamang paraan. Huwag nyong gamitin sa pansariling kapakanan lang, di ba? So ayun mga ka-audits, no, napakadami nung napagkwentuhan natin yung topic na to. Sobrang solid mga experiences natin about public commuting, no. So may My mga gusto pa ba goodness! kayong Sagad sa buko. Ano? My goodness! Inhit ka ba? Inhit? Shit! Sex! baka meron pa kayong gustong i-share na experience ninyo about public commuting? Kung share at share lang din, hindi talaga tayo mauubusan yan dahil mahaba-habang usapin yan, lalo na sa usaping commuting, no? Pero kayo, guys, gamitin nyo tong platform na to para ilabas nyo kung ano yung mga saloobin nyo. Diyan lang sa comment. Kaya salamat sa mga nanood ng last episode namin about public school at sa nanonood ngayon ng episode namin tungkol sa public commuting. Kaya like, subscribe, comment, i-share nyo na din sa friends nyo kung natuwa kayo sa video na ito. Oo. At hanggang sa muli, kami po ang City Otit, ang Otits na may konting Ethics. Yan, natandaan nyo yan. Ethics. My goodness! Sex! Bye-bye. tao. Bye! Bye!